Teacher Abby, ang inyong guro sa EPP. Handa na ba kayo? Tara, aral tayo! Bago natin simulan ang ating aralin, ano muna ang dapat tandaan sa pakikinig at panonood? Ang mga dapat tandaan sa pakikinig at panonood. Makinig ng mabuti. Magtala ng mga mahalagang impormasyon at iwasang makastorbo ng iba. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa wastong pamimili ng pagkain. Bago natin simulan ang ating aralin, may larawan akong ipapakita sa inyo. Tukuyin kung ano ang nasa larawan. Unang larawan. Magaling, ito ay mga gulay. Ikalawa, mahusay, ito ay karne ng manok. Ikatlo, tama, ito ay karne ng baboy. Ikaapat, magaling, ito ay mga isda. At ang panghuli, tama, ito ay mga prutas. Sa mga larawang nakita, saan kaya natin mabibili ang mga ito? Magaling, ito ay mabibili natin sa palengke o pamilihang bayan. Alam mo ba kung ano ang palengke? Ang palengke ay ang sentrong pamilihan sa isang pook o lugar na kung saan mabibili ang mga pagkain at iba pang produkto na kinukonsumo ng mga tao. Bakit ba natin kailangan pumunta ng palengke? Tama, upang mamili ng mga kinakailangan natin. Naranasan mo na bang mamalengke o sumama sa pamamalengke? Maingay at maraming tao, hindi ba? Kamusta naman ang iyong pinamili? Sulit ba? Mahalagang matutunan natin ang wastong pamimili upang hindi masayang ang ating lakas, oras, at higit sa lahat ang ating pera. Kung ikaw ay may karanasan man o wala, narito ang ilang mungkahi upang mas mapabuti ang ating pamimili. Mga mungkahi sa pamimili. Una, ihanda ang talaan o listahan ng mga bibilhin. Mahalagang may listahan o talaan tayo ng mga produkto o pagkaing ating bibilihin upang wala tayong makalimutan at mas mapadali ang ating pagbili. Sumunod, kung ikaw ay bibili, dapat tiyakin ang pwesto ng bawat bibilhan. Dapat alam mo kung saang seksyon ng palengke ka pupunta. Alamin kung saang bahagi ng pamilihan ang gulayan, karnihan, prutasan, at grocery upang maiwasang magtagal sa pamimili. Ikatlo, suriing mabuti ang kalidad at halaga ng bibilhin. Bilang isang matalinong mamimili, kinakailangan nating sinusuri ang mga produkto o ang pagkaing ating binibili. Unang-una nating dapat na isaalang-alang ay ang kalidad at presyo ng mga ito. Mainam na pumili ng mura ngunit magandang produkto. Pang-apat, bilhin ang pagkaing napapanahon. Bakit iminumungkahi na bumili ng mga produktong napapanahon? Dahil marami ang supply nito, kung kaya siguradong ito ay mas mura at isa pa ay hindi ka na mahihirapan sa paghahanap ng produktong ito. Halimbawa, kung panahon ng mangga, madami ang nagtitinda nito kung kaya mas mababa ang presyo nito. Sa kabilang banda, kung hindi panahon ng mangga, mahihirapan kang maghanap ng mga nagbebenta nito at dahil doon, mas magiging mataas ang presyo. Ang susunod na mungkahi ay pasobrahan ang perang dala. Bakit natin kinakailangan gawin ito? Sapagkat hindi natin tiyak ang pagbabago ng presyo ng mga produktong ating bibilhin. Ngunit hindi ibig sabihin na kung may sobra o labis tayong pera, ay kailangan na natin itong gastusin sa mga bagay na hindi natin kailangan. Ito ay upang makasiguro lamang tayo na mabibili natin ang lahat ng mga produktong ating kinakailangan. Sumunod, iwasan ang pagmamadali sa pagpili upang walang makaligtaan o makalimutan. Upang maiwasan ito, pumunta ng mas maaga sa pamilihan o palengke nang sa gayon makapamili ng maayos dahil mas kakaunti pa lamang ang mga tao at mas maraming oras upang makapag-ikot sa pamilihan.
Kinakailangan din tiyaking tama ang bilang ng timbang at uri ng pinanggi. Ugaliing tignan ang kiluhan kung bibili ng mga kinikilong produkto upang makatiyak na tama ang timbang nito. Kung ikaw ay may pagdududa sa timbang ng produktong iyong binili, maaari mo tong timbangin sa timbangan ng pamilihang bayan na matatagpuan sa inyong palengke. Ang timbangan ng pamilihang bayan ay ang batayan ng mga kiluhan ng mga nagtitinda. Kinakailangang tugma ang sukat nito sa kanilang kiluhan. Ugaliin ring tingnan ang supot o nilalagyan ng mga tindera kung tama ang nilagay na produkto. Iminumungkahi rin na bilangin mabuti ang sukli bago umalis sa tindahan. Tiyaking tama ang iyong sukli upang hindi magkulang ang iyong pera at maiwasan ang pagbalik sa tindahan upang kuhanin ang kakulangang sukli. Bumili ng maramihang sangkap na ginagamit sa araw-araw. Dahil araw-araw nating ginagamit ang mga ito, hindi ito masasayang at mas makakatipid kung bibili ng maramihan ito kaysa tingi. Iminumungkahi rin na mag-ingat sa mga mandaraya, maging mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. Sabihin ang halagang ibinayad lalo na kung malaki ito. Mahalaga ito sapagkat may pagkakataon sa dami ng namimili, nalilito ang tindera o tindero sa pagbibigay ng sukli. Ngayong nabigyan na kita ng mungkahi sa maayos na pamimili, dumako naman tayo sa katangian ng pagkain o produktong iyong bibilhin. Kinakailangang sariwa ang mga ito upang makuha natin ang tamang sustansya at hindi magdulot ng sakit sa ating katawan. May mga paraan upang malaman natin kung sariwa ba ang mga pagkain ating bibilhin. Simulan natin sa karne ng baboy at baka. Una, kinakailangang walang masangsang na amoy. Ikalawa, walang mansyang maitim sa kalamnan. Ikatlo, mamula-mula ang kulay. At ang panghuli, kinakailangang malambot at siksik ang laman. Dumako naman tayo sa karne ng manok. Kinakailangan na ito ay siksik ang laman. Manilaw-nilaw ang taba, walang masangsang na amoy, at walang tubig sa pagitan ng laman at balat. Sa isda naman, kinakailangan na malinaw ang mata, makintab at makinis at dikit-dikit ang laman, mapupula ang hasang, at walang masangsang na amoy. Ang mga gulay ay kinakailangang malalago, matitigas o malulutong. Berde ang kulay, walang galos o lamog, at hindi kinakain ng uod. At ang mga prutas ay kinakailangang mabigat ayon sa kanilang laki, walang hiwa, sugat, o butas-butas. Ngayong alam mo na ang mga katangiang ito, sa susunod na iyong pamimili ay inaasahan kong susuriin mo ng mabuti ang mga produktong iyong bibilhin. Maunawaan natin ang konsepto ng ating aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalaga ang pagpaplano sa pamimili ng pagkain? Masasagot natin ang tanong na ito kung bubuuin natin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpapalit ng salita sa larawan. Halika at sabayan mo ako. Malaki ang naitutulong ng kasanayan sa wastong pamimili dahil dito tayo ay nakatitipid ng oras, pera, at lakas. Maliwanag ba? Magaling! Ngayon ay may inihanda akong gawain para sa inyo, upang mas malaman ko kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Pumalakpak ng isang beses kung ang pangungusap ay nagpapakita ng wastong pagpaplano sa pamimili ng pagkain at 2 beses kung hindi. Handa ka na? Unang katanungan, ihanda ang listahan ng bibilhin. Ito ba ay wastong pagpaplano o hindi? Tama! Ikalawang katanungan.
Umalis ka agad pagkabigay ng sukli. Isang palakpak o dalawang palakpak? Tama! Napakahusay! Ikatlong katanungan. Bumili ng napapanahong produkto. Isang palakpak o dalawang palakpak? Magaling! Pang-apat, magmadaling bumili ng hindi tanghalin. Isang palakpak o dalawang palakpak? Magaling! At ang panghuli, pasobrahan ang pera. Isang palakpak o dalawang palakpak? Tama! Mukhang naunawaan mo na nga ang ating aralin. Oras na ng pamili. Kung ikaw ay uutosang pumunta sa palengke at bumili ng mga sumusunod, alin ang dapat mong bilhin? Dumako muna tayo sa isda. Kung ikaw ay papipiliin, alin ang dapat mong bilhin? Larawan A o larawan B? Magaling! Dapat nating piliin ang larawan A. Ikalawa, dumako tayo sa pagpili ng gulay. Alin ang dapat mong piliin? Larawan A o larawan B? Mahusay! Dapat nating piliin ang larawan B. Ngayon naman ay dumako tayo sa karne. Kung ikaw ay papipiliin, alin ang dapat mong bilhin? Larawan A o larawan B? Tama! Dapat natin bilhin ang larawan A. Ngayon naman ay ang pagpili ng prutas. Alin ang dapat mong piliin? Larawan A o larawan B? Mahusay! Dapat natin piliin ang larawan B. Ngayon ay dumako tayo sa pagpili ng manok. Kung ikaw ay papipiliin, alin ang dapat mong piliin? Larawan A o larawan B? Napakagaling, dapat nating piliin ang larawan B. Binabati kita dahil ngayon ay alam mo na ang pwestong pagpaplano at pamimili ng pagkain. Naway may natutunan kayo sa ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!